hello guys, it's me again, Yan Christopher Padrid. And kakatapos na ng drills namin, dito na ako ngayon sa kabina. So last time, I've already discussed to you about dun sa OIC examination, kung paano ma-overcome yung surprise question kapag may na-encounter na kayo sa mismong actual exam. So dito, pag-uusapan naman natin sa video na to, yung sa may OIC practical. So I know na kagaya ko rin that time, nung nakapasa ako ng OIC, wala akong ka-idea kung ano ba yung gagawin sa practical, kung mag-simulator ba kami or baka may iba pang ipapagawa. So i-share ko sa inyo yung naging experience ko nung nag-undergo na ako ng OIC practical. So para po ito sa mga nakapasa na ng OIC examination sa DEC, okay, sa Marine Transportation. So pag-usapan natin dito yung costing or fee nung pinaka-practical practical assessment, saan ako nag-undergo ng training or yung training center, and ilang araw ba yung itatagal nitong practical assessment. Okay, so unang-una ang costing po. So ang inabil ko kasi is package. So OIC and GOC practical. So ngayon, unahin natin tong OIC practical. So kumuha ko na itong practical assessment na to sa Grade 6 Maritime Training Center Incorporated. Malapit lang ito sa FEU, somewhere in Espanya, Manila. And ang duration nitong training is 2 days lang po. So sa first day nyo is lecture, and yung second day ninyo is yung pinaka practical assessment na. Okay, so pag-usapan natin dito sa first day nyo kung ano ba yung mga ginagawa. So dito sa unang araw is lecture. So discussion to ng instructor and students about sa plotting. So nung nasa school pa lang tayo, tinuro naman na to. So yung plotting sa chart, yung sa may mga maneuvering, ganun. Ang iano nyo dito is yung celestial bodies, ayan yung bearing tsaka distance ng celestial object. So as far as you can nakikinig kayo sa instructor, hindi na magiging mahirap para sa second day ninyo. Kasi yung i-discuss dito sa first day ninyo is yun din yung gagawin niyo sa pinaka-practical assessment. Okay, so yun nga, sa first day nyo, plotting, tapos by afternoon, yan napapasok yung simulation or sa simulator. So pupunta kayo sa, tag-iisa kayong station doon, pupunta kayo sa simulator room, tapos magkakandak sila ng parang collision avoidance kung paano yung mga gagawin ng action. After nun, yung sa may, di ba, plotting, simulator, tapos ito naman yung parang recitation ng duties and responsibilities from low rank to high rank, yung deck cadet until master. So i-discuss ngayon kung ano nga ba yung mga ginagawa nila sa barko, ano ba yung job description nila while they are on board. Tapos i-recite nyo rin dito yung sa 4 pillars of IMO. Alam nyo naman siguro yon, yung SOLAS, STCW, yung MARPOL, yung MLC, Maritime Labor Convention, yung tinatawag nating Seafarers Bills of Rights. Tapos yung pinakahuli nun, yung pagkakaalala ko is yung sabihin nyo kung yung usage ng equipment sa GMDSS, like yung SART, yung EPIRB, ayan. So itatakal nyo rin naman to sa first day ninyo, kaya ang suggestion ko sa inyo is makinig talaga kayo sa instructor. So kapag hindi clear sa inyo, so hindi naman masamang magtanong, libreng magtanong guys. O silitin nyo yung binayad ninyo sa training center, itanong ninyo hanggat nandun pa kayo sa lecture. Kasi pagdating dun sa may second day, alam nyo, di ba, may higpit yung mga instructor, sabihin nila sa inyo, naturo na namin to nung sa first day, so kailangan alam nyo na to. Baka ganun yung maging comment sa inyo. So kailangan be attentive, makinig kayo dun sa nagtuturo, at the same time hindi na kayo mahihirapan sa pinaka-practical day ninyo. So yun lang, kapag may mga katanungan kayo about dito sa OIC practical, so you can message me on Facebook na lang. So nakalagay naman yan sa bio ko dito sa TikTok, makikita nyo. So yun guys, keep safe and God bless, and congratulations sa mga nakapasa ng OIC examination.